Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. No? In today's video, Aquarius, alamin natin kung ano yung magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Abril pagdating sa inyong trabaho, love life, kapirahan, at kalusugan. At kukuha din ako ng mga angel card. Okay, angel card para sa buwan ng Abril, gumagabay sa'yo, at mga future energies. Okay. Paalala lang, Aquarius, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Alright, Aquarius, let's start with your main energy for the month of April. What's your main energy for the month of April? Aquarius. Last shuffle. Your main energy for the month is the Six of Wands. Aquarius, you're the winner this month. You will be victorious. You will achieve something. Wow, Six of Wands. This could be fame, glory, success, victory, accomplishment. Let's find out kung ano tong Six of Wands. Wow! Congratulations, Aquarius. Main energy mo for this month. This means that may potential kang ma-achieve ang mga gusto mong ma-achieve this month. Let's find out what this is all about. Six of Wands for the month of April. Saan ka mag-achieve, or let's see, ano kaya to? Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Six of Wands. What is this all about? Alright, Aquarius, you have the Four of Water, the Eight of Air, Seven of Fire. Okay. Regarding sa mga challenges mo for the past, yung mga nagdaang mga pagsubok mo, Aquarius, okay, sa buwan ng Abril, it looks like marirecover, mariresolve mo na. Okay, lahat ng mga pinagdadaanan mong problema ngayon, or maybe in the past, or maybe in the past few weeks, mga nagdaang linggo, nagdaang buwan, nagdaang even last year, kung ano yung mga challenges na pinagdaanan mo, mga pinoproblema, mga pagsubok, mukhang sa Abril, may pagkakataong kang magtagumpay. Ma-resolve mo, magawan mo ng paraan, some reason, magtatagumpay ka despite sa mga challenges, despite, kumbaga malalagpasan mo, and at the same time, meron ka pang ma-achieve. Now, with the Four of Water, I feel like if there's something na hindi nag-work sa'yo, for some reason, nagkaroon ka, na dismaya ka for some reason kasi hindi nag-work. Yeah, I feel like in the past, for some reason, in the past few weeks, mga dagdaang linggo, Aquarius, parang, I wouldn't say wala ka sa sarili, no, but for some reason, perhaps nabobored ka, nawalan ka ng energy, nawalan ka pa ng gana, for some reason, na-down ka for a little bit. Hindi naman na-depressed, but down lang for some reason. Perhaps may hindi nag-work sa trabaho, sa mga gusto mong ma-achieve, gusto mo, mga goals mo for some reason, hindi ka nagtagumpay, hindi mo na-accomplish for some reason. But this April, it looks like magbabagong kapalaran mo. Congratulations. It looks like magugulat ka na, akala ko wala nang pag-asa, meron pa pala. Success. Ito na yung inaantay ko. There's something about that. With the Eight of Swords, especially for those of Aquarius na kung ano man yung dinadoubt mo, kasi Eight of Swords is an energy where you're doubting your kakayahan. Especially in an area or in an aspect of your life, in some aspects of your life. This could be sa career mo. This could be sa pinagkakabalahan mo lately. This could be on a project na ginagawa mo. This could be sa trabaho mo. This could be sa kaperahan mo, negosyo, or anything. I feel like
sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan, you felt helpless. Nagkaroon ka ng pakiramdam na wala nang mangyayari. Hindi na ako makakahanap ng hindi na ako makakaalis dito sa sitwasyong hirap na sitwasyon. Hindi ko na mariresolve tong problema na to. But then, nandiyan yung Six of Wands. It's not too late to give up yet, Aquarius. Huwag kang give up sa mga buhay mo, kung ano man yung pinagkakabalahan mo, whatever you're working on right now. Trabaho. This could also be relationship, right? There's something about magsasucceed ka. Na malalaman natin yan as we go on kung ano ang mensahe sa'yo ng angel, baka lalabas mamaya. Okay? But yan ang main energy mo this month. I feel like marami sa inyo even right now, they're thinking na wala na, hindi na ako makakaalis dito sa gusot na doon. Hindi ko na masusolusyonan tong problema. No, there's the Six of Wands. Okay? Napunta muna tayo sa love life mo, na mga dapat mong malaman, Aquarius. Okay. Now, the Eight of Swords kasi is an energy kung saan nag-iisip ka ng hindi maganda sa buhay mo. Eight of Swords is just a thought. Sa isipan mo lang yan na hindi mag-work, o ano man yan. Sa isipan mo lang yan na hindi mo magawa ng paraan yan. There's something about situation na thinking mo, iniisip mo, hindi ko to magagawa ng paraan. Hindi ko to ma-achieve. Hindi ko to, for some reason, you're thinking about negatively towards a situation in your life right now. But, andyan yung Six of Wands to remind you that kaya mong maabot, kaya mong ma-achieve ang gusto mong ma-achieve sa buhay. Okay. Alright, regarding your relationship, lumabas na agad. What's this? Getting evidence. Kuha pa tayo ng isa. Okay? Kuha tayo ng isa. Aquarius. Ito rin gustong lumabas. Rejected. Aquarius, may nag-reject ba sa'yo? O ni-reject mo? Okay? So, I feel like sa buwan ng Abril, some of you, Aquarius, mari-reject. You'll be rejected sa relationship. Someone will say no to you, or you will say no to someone. Vice versa. And someone's getting evidence. Are you spying on your person? I feel like iba siguro sa inyo sa buwan ng Abril, Aquarius. Okay? Either ikaw tong gagawa ng energy na to kung saan mangunguha ka ng ebidensya regarding sa partner mo, or ikaw ang gagawan nito. Take it how it resonates. Let's confirm this. Let's verify this. Ano to? What's this all about with this rejected at photo proof? Okay, sa buwan ng Abril regarding your relationship. If you are an Aquarius male ngayon na nanonood, Aquarius na lalaki, or bakla, tomboy, or whatever, regardless kung ano ang gender mo, Aquarius, mukhang mare-reject ka ngayong Abril. Aayawan ka ng person mo, aayawan ka ng taong mahal na mahal mo. Let's see what's this all about. Tatlo lang barang kukunin ko na mag-resonate sa dalawang card na to, okay? For Aquarius. Sa relationship. Okay. Nine of Cups. So, I feel like the reason why i-reject ka, Aquarius, i-reject ka. Unahin muna natin yung ikaw yung i-reject. I-reject ka kasi pagod na sa'yo ang person mo. For some reason, mapapagod na siya sa relationship, kaya posible na maghihiwalay kayo. Ayaw niya sa'yo sa buwan ng Abril dahil mapapagod na siya. Siguro mapapagod na siya sa mismong relationship, or possibly ang sasabihin niya, pagod na siya sa'yo. Yung iba sa inyo, because may iba siyang gusto, obviously, Nine of Cups, may iba siyang gusto, or yung mga desires niya, yung mga kahilingan niya, hindi natutupad sa'yo, Aquarius. Wala siyang nararamdaman na some sort of fulfillment sa relationship mo. Kumbaga, totally na Nine of Cups, hindi siya masaya. Hindi siya masaya sa'yo. The Two of Cups, hindi ikaw ang mahal niya.
I think this person, the reason why he rejected or she rejected you, Aquarius, because this person is not in love with you. Two of Cups is someone's falling in love. Okay, obviously. Now, vice versa, balik rin natin. Alam mo naman, Aquarius, kung ikaw naman ang magre-reject, of course, yan ang dahilan. Hindi mo mahal ang tao kaya na-reject mo. Hindi siya ang gusto mo at pagod ka na papagod ka sa energy ng tao na yan. Okay? Now, sa photo proof naman, I feel like the reason is may watch out, Aquarius, kung ayaw mong ma-spy ng person mo. I think sa buwan ng Abril, yung person mo parang nag-i-spy sa'yo na baka may iba kang pinupusuan, may iba ka ng gusto, kaya nag-spy siya na baka meron kang ibang kaluguyo, meron kang ibang tinatago. And I feel like also because napapagod na siguro siya sa kakasinungalingan mo, Aquarius. Alam mo, Aquarius, magaling kang magsinungaling, right? I think napapagod na ang person mo sa kasinungalingan mo, lahat ng mga excuse mo. Pagod na sa relationship, gagawa sa buwan ng Abril, hanap siya ng ebidensya na maipakita sa'yo na tulungan kanyang iwan or talagang mga tama ang mga hinala niya sa'yo. Kaya mag-ingat. If I were you, mag-ingat lang. Well, at least, sabi ko dito, right? Punta tayo sa, mo, Aquarius, trabaho. Sa trabaho, anong mga dapat mong malaman, Aquarius? Pagdating sa trabaho, regarding your work, anong mga dapat mong malaman? Sa buwan ng Abril, Aquarius. Regarding your work, Two of Pentacles. I think sa work, magiging busy ka. Meron kang dalawang pagkakabalahan. Sa buwan ng Abril, dalawa ang itatry mong gawin. Like, let's see. Dalawa. Like, sideline sa work, dalawang trabaho. It could be, right? Okay. So, i-verify natin tong Two of Pentacles. Bakit andito sa trabaho mo? Baka dalawa ang magiging trabaho mo, dalawang pagkabalahan mo sa buwan ng Abril, and dalawa ang source of income mo. Something like that. Tignan natin. Verify muna natin. Verify. Aquarius. Okay, you have the Ace of Cups, the Two of Swords, the Emperor. I think sa buwan ng Abril, maguguluhan ka, Aquarius, kung alin ba ang ipa-priority mo sa dalawang trabaho mo. Right? Sa dalawang trabaho mo, I think, mahirapan kang mag-decide kung alin mo ang mas ipra-priority mo with the Emperor and the Ace of Cups. I feel like itong dalawa ang gusto mong gawin eh. I feel like itong dalawang bagay, dalawang trabaho, two kind of work. This could be like, when I say work, trabaho, it could be any kind of trabaho na, ang trabaho na yan, alam naman natin na makapagbibigay ng pera. Kung saan magkakapera ka, kaya ka nga nagtatrabaho. So, this could be like a regular job. This could just be sideline. This could be just a project kung saan meron kang mababayaran ka ng pera. But something about nagagawin mo, and then, for some reason, sa buwan ng Abril, mahihirapan kang balansehin or mahirapan kang mag-decide kung alin ba ang mas i-priority mo. But I feel like with the Ace of Cups, irregardless kung mahirapan ka, I think, both of them, you love doing. Like, pareho sila gusto mong gawin. Pareho sila, dalawang trabaho ang makakapagbigay saya sa'yo. So, I think, yun na nga lang, nahirapan kang alin ba dyan ang mas ipra-priority ko. Which is, ayan. But also with the Ace of Cups, I feel like this will bring a lot of fulfillment sa'yo. This would bring sort of like a blessing for you sa buwan ng Abril.
For some reason, makakapagbigay sa'yo ng magandang news, magandang balita, or ikakasaya, makakapagbigay sa'yo, mag-uumapaw ang saya mo for some reason. So, for some reason, yung dalawang pagkakabalahan mo sa trabaho, two kinds of work, maybe two source of income, dalawang source of income mo, trabaho or something, makakapagbigay sa'yo ng saya, fulfillment, wish fulfillment, or blessings, right? Because Ace of Cups could also be blessing. It could also be financial blessing because we're talking about work. Now, let's go to your money, Aquarius. Aquarius, sa buwan ng Abril, dapat mong malaman sa iyong kaperahan. Aquarius, money. Regarding your money sa buwan ng Abril, Aquarius. Uy, dalawang lumabas, Aquarius. Ano to? Eight of Wands, Four of Swords. Okay, sa buwan ng Abril, mukhang marami kang mapapaisip ka sa finances mo. Let's find out bakit andito yung Four of Swords and Eight of Wands. Let's verify this. Okay? Let's verify this. Four of Swords and Eight of Wands. Bakit andito? It looks like meron kayong marireceive na balita regarding your finances. Or mabilis ang... Tignan natin. Ano to? Finances. Sa buwan ng Abril, Aquarius. Mabilis ang pasok. Sana nga. Alright, Aquarius. Five of Wands. King of Swords. Page of Swords. Ace of Cups ulit lumabas. Okay, so I feel like there's really a blessing na matatanggap mo sa trabaho mo at the same time sa work, sa kaperahan mo. Now, Aquarius, avoid stressing yourself sa pera. Okay? Sa buwan ng Abril, iba sa inyo, it looks like ma-stress sa pera, sa kakaisip, sa pera. Okay, mabubugwag naman sana. Yeah, King of Swords, ma-stress sa kakaisip. Okay? I wouldn't say posible nandun na rin yung ma-stress sa kakaisip ng pera, mamumblema sa pera. Posible may pag-aawayan sa pera. Ayan. Page of Swords, it looks like makaka-receive ka ng good news, balita regarding your finances. So this could be in a form of promotion. This could be in a form of mababayaran ka na ng utang o mabayaran mo ng utang. Basta good news. May good news kang marireceive sa buwan ng Abril regarding your finances. This could also be that ang bilis ng pasok ng pera, tuloy-tuloy ng money flow mo, because Eight of Wands is like parang swift movement, swift action, ang bilis siguro ng pasok, ang bilis ng daloy ng pera. And Page of Swords and Eight of Wands in combination, this is good news because Eight of Wands could also be good news. Meron kang marireceive na hindi mo akalain. And ang lumabas ng Ace of Pentacles, Ace of Cups, meaning that is something that ikakatuwa mo. Mag-overflow ka sa saya, right? Regarding your finances. So, good luck. But some of you, I think, hopefully wala naman sanang away na mangyayari regarding finances, no? Kung saan, iniwasan ng mag-isip-isip. Some of you, sad to say, may stress sa kakaisip sa pera eh. Kaya hindi maiwasan yan, but at least nagabayan kayo. Now, punta tayo sa kalusugan mo, Aquarius. Mga dapat mong malaman regarding your health. Regarding your health, Aquarius. Sa buwan ng Abril. Alright. Liver. There's something about your liver this month. Bronchial. There's something about your bronchitis, your lungs. Okay. Okay, your brain activity. Sa buwan ng Abril, Aquarius, huwag masyadong mag-isip-isip.
para iwasang ma-stress, mental mental stress, right? Ano pa? Yeah, kalmahin mo lang ang sarili mo. Yeah, focus on your healing. There's something about your breathing. Breathing, yung iba sa inyo, sa Aquarius, mahirapang sa ato si mahirapang huminga. Your breathing becomes slow and deep. Could also be a sign of healing. Yeah. There's also something about your eyes. Baka lalabo, pa-check up yung mata. Ako, kailangan ko ng lumalabo ng mata ko, honestly. Yeah. And there's something about your bronchitis. Let's see. Bronchial tubes. Okay, good news. Sa buwan ng Abril, for those of you Aquarius na may kagaya ko, may problema sa lungs, may history, like may COPD, bronchitis, there's something about your lungs, TB or anything, mga problems sa lungs. Mukhang sa buwan ng Abril, yung iba na dati hirap na hirap makahinga, sa buwan ng Abril, it looks like maganda ang breathing ninyo, like maganda ang yung paghinga. Magiging healthy, makaka-recover. There's something about gagaling kayo sa mga problema niyo sa lungs. Congratulations. Let's tignan natin yung liver na to. Wait lang Okay, yung iba sa inyo, there's something about your hormone. Okay, just watch out your liver sa buwan ng Abril. So, if ikaw ay Aquarius na mahilig uminom, bawal ba ang alak ngayon? Like, there's something about watch out for your liver sa buwan ng Abril. Okay? Yeah. Watch out for your liver. Ingatan ng liver. There's something about, o ipacheck nyo ang liver. O iba siguro magkakaproblema sa liver. There's something about your liver sa buwan ng Abril, Aquarius. Let's get another card for your health. One last card for your health sa buwan ng Abril, Aquarius. Home help. Okay, regarding your home, there's something about your home na makaka-apekto sa iyong kalusugan. Either gagaling kayo sa loob ng mga pamamahay ninyo. Let's see. Basahin ko lang to. Dear God and Archangel Raphael, thank you for giving me the courage to ask for help. Angels and others matters regarding my family and home. Okay. So, okay. I gets ko na. Aquarius, if ikaw ay sa loob ng pamamahay niyo, and also baka naka-apekto rin ng family mo. Aquarius, for those of you na may mga masasamang elemento sa loob ng pamamahay na naapekto ang kalusugan ninyo, I think tutulungan kayo ni Archangel Raphael na alisin yung mga gumagambala, mga masasamang elemento na ang tinatarget ay yung kalusugan. Mentally, emotionally, spiritually, gumagambala sa'yo sa loob ng pamamahay. Sobrang naapektuhan ng kalusugan mo. I think some of you, the reason why nagkakasakit kayo, Aquarius, is because isa sa mga dulot niyan, hindi lahat ng Aquarius, yung iba lang. Iba, ang reason bakit ka nagkakasakit is may mga masamang nilalang na kasama niyo sa loob ng bahay. Possibly mga old ghosts na hindi natahimik. Could also be like duwende, masamang elemento, bad elements, evil spirits na nandyan sa bahay ninyo. Tutulungan ka ni Archangel sa buwan ng Abril na maalis sila para totally ka na makarecover. Okay? Duwende siguro or tikbalang or anything. Baka may puno kayo malapit sa bahay ninyo. Diyan sila nakatira and then baka I don't know. Some reason, ang reason sa mga, especially if nagtataka na kayo, Aquarius, na bakit hanggang ngayon di pa rin ako gumagaling. Ilang beses ako napunta sa doktor. There's something about your home. Nabasa ko sa card na tutulungan ka ni Archangel na maalis yung mga masamang elemento na nagdudulot ng iyong hindi paggaling-galing sa kalusugan ninyo. Naapektuhan ng inyong overall health, mental,
pag-iisip, puso, emotions, feelings, physical, spiritual. Okay? Now, Aquarius, punta tayo sa inyong future energies. Future energies. What's your future energies, Aquarius? Future energies. Future energies. Aquarius. Okay. This one gusto rin lumabas. An older woman. Aquarius. Baka may kumukulam sa'yo or gumagabay sa'yo, no? Older woman. Sino to? Then, temporary situation. Okay, yung iba sa inyo, makakalipat ng ibang bahay sa buwan ng Abril, temporary. Temporary, makakatira sa isang tent sa buwan ng Abril for some reason. Finger. Okay. Sa near future, meron kang problemang kakaharapin. Okay? Ingat lang. Bakit kaya? Goldfish! Increase in material wealth. O sabi ko sa'yo, I think sa buwan ng Abril talaga or sa mga susunod na buwan pa, starting April at sa mga susunod na buwan pa, okay na okay ang iyong finances are Aquarius. Okay? Talagang ang bilis siguro ng money inflow or maraming perang parating. Wow, goldfish is a sign of prosperity and good luck and good financial luck and abundance. Congratulations, Aquarius. Next, you have victory! Diba? Kanina, 6 of Wands. Oh, lumabas din. Talagang sa buwan, hindi lang sa Abril, Aquarius, but sa mga susunod pa na buwan, like May, June, July, so hopefully for the remaining years of this, this year, 2025, hopefully you will feel victorious all throughout the year. Hopefully, right? Let's switch that. You feel victorious talaga. Okay, kung meron man mga problemang darating, malalagpasan mo yan. Okay, last card, a two-faced friend. Mag-ingat. Possibly, Aquarius, meron kang matandang babae, matanda sa'yo na babae, matanda sa'yo, baka itong babae na to ang two-faced friend. Mag-ingat, baka plastic lang siya sa'yo. Makikipagplastikan siya sa'yo sa buwan ng Abril o sa mga susunod na mga buwan. Hindi mo dapat pagkatiwalaan itong babae na to. Possibly, okay? Or it could be anybody. Basta may kaibigan kang two-faced. Balimbing. Okay, balimbing or plastic. Kaya mag-ingat sa mga susunod na buwan. After starting April, sa mga susunod pa na buwan. Let's get your angel message. Anong gustong ibahagi sa'yo ng angel na gumagabay sa'yo sa buwan ng Abril, Aquarius. You have Angel Yvonne. Oh, okay. So, Aquarius, you have a special bond with animals. Your pets on earth and in heaven are watched over by angels. So, this is a strong message for those of you, Aquarius, na namatayan or mamamatayan ng animals this month, April. I feel like to someone na gumagabay. Isa sa mga guardian angels mo, spirit guides mo, is ang namayapa mong mga aso, pusa, pets mo, Aquarius, na sila ang gumagabay sa'yo. Ginagabayan ka. And there's something about a cat as well. Let's take a look at this one. You have Angel Athena. At sabi, it is safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefits others as well as yourself. I think sa buwan ng April, you will gain some sort of power. This month, you will become empowered. Aquarius, you feel powerful. It means also that makakaya mo gawin lahat sa buwan ng Abril. See, lumabas ulit yung Omega, victory. Victory! At talagang sa buwan ng Abril, it's all about victory. Ang dami mong victory cards
First, this angel. Second, yung tarot card. And this one, yung tea leaf. I think tatlong bagay, sa tatlong bagay ka magtatagumpay sa buwan ng Abril. Aquarius, congratulations. Possibly sa trabaho magtatagumpay, possibly sa relationship magtatagumpay, possibly sa kalusugan or sa finances magtatagumpay. Congratulations! I love your reading! I love your reading. Congratulations. See? Basahin ko lang dito, see, you have your Omega guarding you this April. Victory, your desire is coming to fruition. Keep up the good work. Ituloy mo lang yung pagkukumayod mo. Ituloy mo lang yung mga ginagawa mo. Huwag kang tumigil sa mga pagpupursige mo, Aquarius. Okay? Malalagpas when you will reach victory. Wow! Congratulations, Aquarius. I love your reading. Sa gusto nyo rin, like this video, mag-subscribe na if hindi pa ka nakasubscribe para next time wala kayo ma-miss na mga uploads para sa inyo, Aquarius. Now, if nag-resonate sa yung reading, Aquarius, let me know in the comments if you want to claim these victories. Tatlong victories. I feel like tatlo ang victories mo this month sa mga susunod pa na buwan. If you want to claim that, mag-leave kayo ng comments sa baba. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Sa mga gustong magpahula, okay? Gusto nyo bang magpahula, Aquarius? Meron kayong dalawang pagpipilian. 500 pesos or 100 pesos. For more information, para saan yung 500 at ano naman yung 100, huwag kayong alis kasi magbabalik ako para dyan sa explanation after this. Okay? I'll be right back. Kaya maraming salamat. Ingat po and God bless. I'll be right back, Aquarius. So bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo yung magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card? Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui Good Fortune bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo. At pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to,
mabibigyan ng instruction kung paano to gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist, and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.bonommagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon, at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game, which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex na bracelet. This is worth 980 kasi napaka high grade po ito at meron siyang logo na Bono Magos. Gold plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also kasama niyan sa 100 is isang 5D money and manifestation oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? Sa Facebook Live sa Bono Magos PH Facebook page, yung may blue check po na Bono Magos PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede nyong salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may pa-raffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bono Magos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko mga madam sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bono Magos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.